Halos mahulog ang panga habang nalalaki ng mga mata ng gobernador. Nakaagad na patayo. Hindi siya makapaniwalang makikita doon si Nati dahil lang akala niya umuwi na ito. Nahanap niya agad ang mga mata ng babae na kahit na malayo ay nakikita niya ang emosyong paiyak na. Parang may humampas na kung anong matigas na bagay sa kanyang puso ng mga sandaling iyon nang dahil sa facial expression ni Nati na kanyang nakikita. Napatingala na rin si Paloma kay Gaston nang dahil sa biglaang pagtayong ginawa nito. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Sinundan niyang tinitingnan ng mata nito. Gaston, subok niyang kuha dito ng atensyon dahil hindi niya nagugustuhan ang kanyang ekspresyon. Mukhang hindi siya narinig ng gobernador dahil nakafocus lang ito kay Nati noon. Walang ano-ano'y humakbang ng mahaba niyang binti patungo sa kinaroroonan ni Nati na sinundan na lang ng kuryosong mga mata ni Paloma dahil nagkukumahog itong magtungo doong banda. Doon niya nalaman ang dahilan noon at aminin niya man o hindi. Kahit bata pang babae bigla na lang siyang nairita sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Gaston na hindi pa rin inaalis ang paningin sa mukha ni Nati. Iniikot pa ni Nati ang mga mata. Oo nga, hindi galit ang tono ng gobernador, ngunit hindi mapigilan ni Nati na kabahan sa kanya dahil nasa harap na niya. Ang buong akala niya magiging flawless ang plano niya. Nagkamali siya. Anong ginagawa niya sa lugar na yon? Hindi talaga siya nag-iisip. Pinairal na naman niya ang pagiging paladesisyon sa buhay ng biglaan. Yung simpleng plano niyang titingnan lang ito, mukhang lalaki pa at lilika ng kakaibang gulo. Gusto niyang gulpihin ang sarili, sana hindi na lang siya pumunta. Mabilis na nag-isip si Nati ng kanyang idadahilan. Nahihiya na siya sa mga naroong naagaw ng pansin. Lumampas ang tingin niya sa mukha ni Gaston at nakita niyang papalapit na rin sa kanilang aktres na si Paloma. Bigla niyang naisip na ito na lang ang idahilan niya dahil wala naman siyang ibang maapuhap. Nakalimutan kong kumuha ng pictures na may sign ni Miss Paloma. Biling sa akin yun ni Mommy. Alam ni Gaston na nagsisinungaling lang si Nati dahil sa galaw ng mga mata nitong malikot. Ngunit ganun pa man, ay binili niyang alibay na yon ni Nati na mukhang paiyak na ng sandaling yon. Siya lang naman ang nakapansin at ayaw din niyang mapahiya ang babae habang naroon. Sasakyan niya na lang ito sa alibay. Nilingon na niya si Palomang nagawang makalapit na sa kung saan sila nakatayong dalawa. Paloma, kasalanan mo pala ito. Nakalimutan niya daw ang autograph mo sa picture mo kaya hindi pa siya makauwi. Bigyan mo na at nang makauwi na, gabi na eh. Mahihimik pang alas ka sa boses ng lalaki. Hilaw na napangiti si Paloma dahil natatandaan niyang napirmahan na niyang papipirmahan dito kanina. Ganun pa man ay minabuti na lang din niya na makisabay sa Agos. Isa pang tanong niya ay paano naman ito nalaman na nasa bar silang iyon kung piling tao lang sa lipunan ang merong access. Nais pa sana ni Palomang mangusisa pero masyado na siyang naiinis sa magandang muka ng bunso ng mga benta court. Kaya naman gagawin niya na lang iyon upang maitaboy na ito sa lugar. Bumalik siya ng table at kinuha ang kanyang bag. May mga photo cards pa siya doon na kanyang sarili. Mabilis niyang pinirmahan yun at bumalik sa pwesto kung nasaan sila at nakangiting binigay na yon kay Nati na mas namula pa ang mata. Sorry. Tama si Gaston. Kasalanan ko nga yata dahil nakalimutan ko kanina. Nahihiya man itinanggap ni Nati yon. Kapag dakay marahang yumukod at nagpasalamat. Hindi niya nilingon si Gaston na damang-dama ng mainit na paninitig sa kanyang batok. Nang magpaalam siyang aalis na ay narinig niyang may inutusan ng gobernador para ihatid siya. Ngunit kagad niya namang tinanggihan yon dahil hindi rin naman siya nito responsibilidad. Hindi na rin siya bata. Kaya niya ng sarili. Hindi na kailangan Governor Barcelo, may sasakyan akong dala papunta dito. Walang naging imik si Gaston doon na lumambot ng tingin kay Nati. Wala sa sarili niyang inunat ang isa niyang kamay upang haplusin sana sa ulo si Nati, ngunit natigilan siya doon, kaya hindi na itinuloy. Okay, dahan-dahan lang ang pagmamaneho pa uwi. Huwag masyadong mabilis, wala ka sa karera. Hindi pa rin tumitingin si Nati na tumango ang ulo at kapag daka ay tinalikuran na sila. Hindi niya mapigilan ang manliit lalo nang makita niyang kakaibang mga tingin nila sa kanya na may halong awa o ano paman. Una pa lang hindi na dapat siya pumunta doon pero ang kulit ng katawan niya. Ayan, mas lalo siyang nasasaktan ngayon.
Yung mga nangyari sa kanila ni Gaston ay literal na wala lang naman sa gobernador dahil sanay na ito doon. Kailangan niya na marahil mag-move on kung kaya ayaw niya nang mas malugmok pa dito. Ang kulit mo kasi eh. Ayan, nakita mong nangyari. Napahiya ka lang lalo doon. Punta-punta pa kasi. Pag-alis din natin muling naging maingay ang loob ng club. Bumalik sila ng table, ngunit hindi na doon mapalagay si Gaston. Alam niya sa kanyang sarili na may nais sabihin si Nati kung kaya siya pumunta doon sa kanya at yun ang hindi nagpapakalma sa tibok ng puso niya ngayon. Alibay lang si Paloma, batid niya na siyang pinuntahan ng babae at nang makitang may kasama. Malamang ay sumama ang loob nito. Gaston, bakit pinauwi mo naman kaagad si Miss Bentacourt? Dapat hinayaan mo na munang humalubilo dito. Si Jack na dapat alam ni Gaston na may ibang pinaparating sa kanya, kaya sinasabi, kumindat-kindat pa nga ito. Sa halip na patulan ay binaliwala na lang ni Gaston ang iba pa nilang pang-aasar sa kanya. Wala siyang dapat na ipag-alala. Kasama niya man si Paloma, alam niyang single siya. Walang karelasyon o nililigawan, kaya ano man ang problema nila kung makita nilang kasama niyang bulso ng mga Bentacourt dito. Ayaw ko nang uminom, maya-maya pa'y anunsyo na niyang binitawan ang baso. Sa katunayan, hindi pa naman siya lasing noon ni wala pang tama sa katawan niya. Hindi pa nga niya nararamdaman ni katiting na pagkahilo. Nawala lang siya sa mood nang makita niya si Nati. Pakaramdam niya'y magkaaway sila. Hindi nga siya nito magawang tingnan kanina sa mga mata. Napabaling ng ilan sa mga kaibigan niya nakarinig ng sinabi ni Gaston at tangkang pag-alis doon. Hindi na rin yun nakaligtas pa kay Paloma na biglang tumaas ang isang kilay na para bang hindi siya naniniwala na kayang gawin yun ni Gaston. Kapag pumupunta sila doon kadalasan ay inuumaga sila. Marahang humagod ang isang kamay ni Paloma sa likod ni Gaston. Upang kunin ang kanyang atensyon. Kukunin niya ang pagkakataong iyon upang imbitahin ito. Siyang kasama kaya hindi ito makakatanggi. Anong problema, Gaston? Mukhang nawawala ka na yata sa mood ng ganda kanina. Gusto mo bang pumunta na lang tayo sa place ko? Mas tahimik doon. Tayong dalawa lang. Makahulugan niyang sambit. Oo nga, mabuti pa nga umalis na kayong dalawa. Sang-ayon ni Jack na nakangisi pa rin kay Gaston. At dahil ayaw mapahiya ni Gaston si Paloma, hindi na rin siya umangal sa ino-offer nito. Tumayo siya at sumunod naman si Paloma sa kanya. Magkasunod silang lumabas ng club para umalis na. Habang lula ng sasakyan ay inutusan pa ng aktres ang kanyang servant na magsindi ng scented candle dahil may bisita siyang kasama pa uwi. Matatagpuan ang tahanan ni Paloma sa loob ng isang prestiyosong subdivision. Masusunod po, Miss Paloma. Pagdating nila sa bahay ng aktres ay tumuloy sila sa silid. Walang intimate na halikan dahil nakikinita ni Paloma na ayaw ng gobernador. Kung gusto nito yon, siya mismong kusang hahalik pagpasok pa lang nila doon. Kaso, ay walang galaw ang lalaki na para bang ang dami na kanyang iniisip. Tahimik na naupo sa sofa si Gaston kung saan kaagad na kumandong naman si Paloma at kiniskis pang banda ng boobs sa may mukha ng gobernador na pumuputok ang laki sa suot niyang damit. Nahilot na ni Gaston ang magkabila niyang sentido at marahang pumikit. Lalo siya sa mood makipaghalikan dahil nakikita niya pa rin si Nati sa kanyang balintataw. Ang mukha nitong parang anumang oras ay iiyak dahil hindi napagbigyan. Gusto mo bang dito ka na lang muna magpalipas ng gabi? Malambing na tanong ni Paloma na parang bulate na humihilid ang katawan sa mukha ng gobernador. Nagawa ng itaas ng aktres ang suot niyang skirt na kalitaw ng bilugan, makinis at maputi niyang mga binti na walang sino man ang makakatanggi. Aaminin ni Gaston na humaling siya sa katawan ng aktres. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi dahil binulabog ni Nati ang kanyang isipan. Mas gusto na rin niyang katawan ni Natalia Bentacourt. Wala nang epekto sa kanyang katawan ng ibang babae na para sa kanya ay sobrang weird. Parang kinokontrol nito ang kanyang buong sistema. Marahan niyang itinulak ang aktres na kaagad namang napaayos ng tayo sa kanyang ginawa. Tumayo na siya at inayos ang sarili. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nalalaman na maayos na nakauwi ng mansyon nilang bunsong anak ng mga Bentacourt. Pupuyatin siya ng isipin. Marami pa akong kailangang gawin bukas ng maaga. Sa ibang araw na lang, Paloma. Otomatikong sumimangot si Paloma. Pinahaba pa nitong kanyang nguso. Hindi na niya nagustuhan ang litanya ni Gaston. Sa palagay niya, gumagawa lang ito ng mga excuses upang wag lang silang magtabi sa gabing iyon. Napansin naman niya ng gobernador agad. Marahan niyang hinaplos ang noo ni Paloma pababa ng kanyang panga. Binigyan siya ng malapad ng ngiti habang malamlam ang mga mata. Huwag kang masyadong sumimangot.
Maagang kukulubot ang mukha mo. Sayang ang mga nilalagay mo na siyang gamot. Sorry na, alam mo namang busy ako. Sa ibang araw na lang pagbibigyan kong hiling mo. Parang batang pinadyak ni Paloma ang kanyang mga paa sa sahig. Promise, Paloma, pangungumbinsi ni Gaston kahit wala naman talaga siyang plano. Walang nagawang aktres na lumabas na ng silid si Gaston kung hindi ang sundan na lang ito ng tingin habang malalim na ang hininga. Paglabas nila ng main door ay nandun na ng kanyang sekretarya na matamang naghihintay. Nagulat pa to nang makitang ginawang paglabas at paglapit ng gobernador. Akala ko ba dito ko magpapalipas ng gabi, Governor Barcelo? Hindi siya sinagot ni Gaston na pumasok na ng sasakyan. Sumunod naman ang sekretary sa kanya sa loob matapos na yumuko kay Paloma. Ninihatid lang sila doon ng tanaw at muling pumasok na sa loob. Governor Barcelo, ano pong nangyari at nilingon na siya ni Gaston kung kaya naman natigilan ng sekretary sa sasabihin pa sana. Sa tingin mo, galit sa akin si Natalia. Napakurap na ng kanyang mga mata ang sekretary. Parang ilang minuto naghahang ang kanyang utak. Hindi niya inasya na yun ang itatanong ng amo sa kanya. Nahuhulaan niya na yon ang dahilan kung bakit nagbagong isip nito na magpalipas ng gabi sa unit ng aktres. Ganun pa man ay sumagot pa rin siya. Si Miss Bentacourt bang tinutukoy mo, Gov? Tumango si Gaston na inayos ng suot niyang seatbelt. Baka nagtatampo lang. Pero alam mo naman, Gov, ng mga ganong edad, mabilis lang naman silang kausap. Kung gano'n nila kabilis na magtampo, mabilis lang din naman silang magpatawad. Suyuin lang. Yung mga ganong edad kasi, marami pang kilig sa kanilang katawan. Mabilis pa silang pasiyahin. Sumilay ng kakaibang ngiti sa labi ni Gaston na hinimas ang kanyang baba. Maaring tama ka. Pumunta tayo ngayon sa mansyon nila. Napamulagat ng mga mata ng sekretary na hindi makapaniwala sa sinabi ng gobernador. Ganun pa man ay wala siyang ibang masabi kung hindi ang sundin ng hiling ng amo niya. Samantalang sa mansyon ng mga Bentacourt ay magpapahinga na sanang mag-asawa nang katukin sila ng servant upang ibalita lang na nandun ang tiyuhin ng kanilang manugang na si Krisa. Nagkukumahog na silang bumangon upang bumaba. Nagtataka na kung bakit ganong oras to pupunta ng kanilang mansyon. Ano kayang problema at nandito siya? Tanong ni Mrs. Bentacourt na kasunod si Gillier. Hindi ko nga rin alam. Tawagan mo nga anak mo at baka may kinalaman to sa pamangkin niyang manugang natin. Pwede namang bukas. Utos pa ng padre de pamilya sa asawang tumangulang. Mabuti pa nga. Siyang ayon ng ginang na kinuha ng cellphone at denial ang number ni Nick. Hindi na hinintay pa ni Mr. Bentacourt na makausap ng asawang panganay nilang anak at nauna na itong bumaba upang harapin ang hindi nila inasyahang bisita. Pagdating niya sa ibaba ay nasa sala ng gobernador na may malaking ngiti. Napakunot saglit ang noon ni Mr. Bentacourt ngunit kagaling niya naman yung pinalis. Naisip na nakakahiya kung papakitaan nila ng masamang tiyuhin ng kanilang manugang. Governor Barcelo, gabing-gabi ng iyong pagbisita. Bakit hindi mo pinaalam sa akin na bababa ka pala? Nakapaghanda man lang sana kami ng aking pamilya para sa iyong pagpunta dito. Si Mr. Bentacourt hindi napapalis ang ngiti pero kuryosong dahilan ng pagpunta ng gobernador sa kanilang mansyon. Pasensya na Mr. Bentacourt, ngayon ko lang naisip na sumaglit dito dahil ngayon lang din naman ako may panahon. Palusot man ni Gaston na hindi alam kung paano sisimulan ang kanyang tanong patungkol sa anak nitong bunso nang hindi nito napapansin na siyang pakay niya't hindi talagang mag-asawa. Kumain ka na ba? Bago pa makapagsalita at sumagot. Sa tanong ni Gaston ay nakarating na sila ng mabigat na mga yabag pababa ng hagdan. Sabay silang napatingin ni Mr. Bentacourt doon sa nagkakalang asawa niya yon. Ngunit nagulat siyang parehong sinati ang kanilang makitang pababa sana. Siyang bakul at hindi may pintang mukha ng babae. Namumula rin ang mga mata at ang magkabila nitong pisngi. Gulo ang kanyang buhok na parang pugad ng ibon. Lingid sa kanilang kaalaman ay umiyak ang babae sa sobrang frustration niya kanina. Natigilan ang mga paa ni Nati sa pagbaba na makita ko sinong nasa ibaba at kausap ng kanyang ama. Hindi niya mapigilan ang sariling mapatanong kung bakit nandun ang gobernador ngayon. Ganun pa man hindi niya inayos ang kanyang itsura. Hinayaan niya makita ni Gaston iyon. Ano naman ang pakialam niya kung isipin nitong siyang dahilan kung bakit ganun ang kanyang itsura? Paki niya, hindi ba't nasa high-end club lang siya kanina? Ang kapal niya pa talagang pumunta dito ngayon. Kalmadong mga matang ngumiti sa kanya si Gaston na para bang magkabati lang sila at normal na sa kanyang itsura niya ngayon. Hindi naman nakaligtas kay Mr. Bentacourt ang kakaibang panindigan na ginagawa ng gobernador sa kanyang bunsong anak. Hindi niya na lang yun binigyan pa ng kakaibang kulay. Inisip niya na lang na pamilya nila since kasal ng pamangkin nito sa panganay nilang anak. Ano pang ginagawa mo dyan?
Bakit hindi ka pa bumaba at bumati sa ating bisita, Nati? Gumalaw ang labi ni Nati upang masabihin ngunit hindi na lang niya yun itinuloy. Sumama na naman ang timpla niya. Habang nakatingin kay Gaston ay nakikinita niya ang mukha ng kasama nitong aktres. Sabihin mo rin sa mga maid na maghanda ng pagkain. Utos pa ng ama sa kanya pero nung kang sundin niya ito. Bumaba lang naman siya dahil may narinig siyang kumusyon at gusto lang niyang makichismis. Biglang umismid si Nati na ang mga matay nasa kay Gaston pa rin matapos tingnan ang kanyang ama ng ilang sandali. Galit siya dito. Bakit niya napapansinin to ay galit nga siya. Sa halip na ipagpatuloy niya pa ang pagbaba ng hagdan ay bigla siyang umikot at patakbong bumalik sa itaas kung saan ay nakasalubong niyang inang puno ng pagtatakang mga mata kung bakit gano'n ang itsura ng anak. Natalia! Sigaw ni Mr. Bentacourt na napahawak na sa kanyang sentido. Problemado na siya doong napapahiya sa asta ng kanyang anak. Hay nako, napaka-spoiled talaga ng batang yon. Pasensya na, Gov. Sa halip na mapikon ay natawa na lang ng mahina si Gaston. Mas naging cute pa sa kanyang paningin si Nati. Sa isip niya ay malamang nagpoprotesta ito upang ipakitang galit siya sa kanya dahil siya nangyari. Walang problema, Mr. Bentacourt, na makababa ang ginang ay ito nang nag-utos sa mga maid na dapat nilang gawin. Matapos na kumain ng konti, nagsimulang uminom sina Mr. Bentacourt at Gaston habang nakihalubilo na rin si Mrs. Bentacourt sa kanila. Hindi na rin naman nagpakatagal pa doon si Gaston. At least, na-verify niya nandun nga si Nati at safe itong nakauwi. Kahit pa hindi siya nito kinausap man lang doon at saka binati. Sapat na yun sa kanya, palagi ng loob niya. Hindi na siya mapupuyat kakaisip kung kamusta ba to. Ano raw ang dahilan at pumunta dito ng alanganing oras ang gobernador na yon? Usisan ng ginang ng mahiga na silang mag-asawa dahil nagpaalam ng gobernur na aalis na rin agad ng masyon nila. Hindi na niya nahintay pa ni Miss Bentacourt yun kung kaya naman nauna na rin siyang umakyat sa asawa. Wala nga, hindi niya naman sinabi sa akin. Naisipan niya lang daw na bumisita pero duda ako, Rosita. Pakiramdam ko ay may ibang pakay ang tiyuhin ni Krisa sa atin. Anong sabi pala sa'yo ni Nick? Wala, hindi rin daw nila alam. Ang sabi lang may asikasuhin siya dito sa Maynila. Nagtataka rin nga kung bakit gabing-gabi nang pagpunta niya dito. Nakadinner na daw yun ni Nanati at Krisa kanina. Nagibit-balikat na lang doon ang mag-asawa at pinili nilang matulog na. Hayaan na nga natin, at least naalala tayong bisitahin. Kahit na mukhang palaging busy kahit gabi na. Maagang gumayak si Gaston at ang kanyang sekretary kinabukasan. Kahit paanong oras na rin siyang nakatulog. Pagdating niya ng hotel suite ay hindi pa rin siya agad nakatulog dahil buhay na buhay pang isipan niya ng itsura pa rin ni Nati ang laman. Habang nasa itas ito ng hagdan at may masamang tingin. Ganun pa man ay maaga pa rin siyang bumangon upang gawin ang schedule niya ng araw na yon. Babalik na ba tayo mamaya ng Baguio, Gov? Nais na ni Gaston na gawin yon dahil kinakailangan na nga niyang magpunta ng Kapitolyo. Ngunit ang isipin na may tampo pa sa kanya si Nati ay parang ayaw niya pang umakyat. Kailangan niyang makausap na muna si Nati at maging okay sila bago siya magtungo ng Baguio. Hindi niya rin alam kung kailan siya muling bababa. Halatang nagtatampo pa rin ang babae sa kanya. Niwala itong message kahit na nag-text siya. Walang imik na tinawagan niyang number ni Nati habang lulan siya ng sasakyan. Nakailang ring na yon pero hindi pa rin ito yon sinasagot. Mukhang wala pa rin itong planong sagutin ang kanyang tawag. Tignan na lang natin mamaya.